Okay, so last part ng ating topic na nakakainis, church and politics. Okay, let's pray. Let's pray. Bago tayo mag-conclude. Panginoon, pagpalain mo ang topic na to. Hayaan mo na ito ay magbigay ng liwanag sa aming puso't isip at magawa namin yung tama ayon sa iyong salita. Pagpalain mo kami, hayaan mo yung banal mong spirito mangusap sa amin, lukuban mo kami ng presensya mo at palibutan mo kami sa iyong mga anghel. Let all the works of the enemy be destroyed in Jesus' name. And let your works be done in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay. 4 po yung gusto kong ituro dito at yung 2 natapos na. Itong 2 ngayon matatapos na din. So, ang pinaka-tema talaga natin sa church and politics, ginaguide ko kayo for biblical voting. Nasa Bible ba ang politics? Anything under the sun is nasa Bible. Anything and everything under the sun and above the sun nakasulat po sa Bible. Politics meron. Yun na nga inaaral na nga natin ng ilang linggo Kasi sa ibang grupo, sa ibang relihiyon, halos every Sunday, every year, politics. Kaya nakakabwisit, sabi ng iba. Tayo, since 1987, nakilala ko si Jesus. First time ko pa lang to tinuro. At 1 month ko lang tinuro. Okay? 1 month hindi ako nagtuturo nito every week, every month. Clear po ba? Sa mga nag-iisip ng tama, ngayon ko lang to tinuro. Bakit? Matindihan ang takbo ng bansang Pilipinas at malapit nang dumating ang Antichrist. Pag pinagsama mo to, gulo talaga to. Okay? So, trabaho ko na i-educate kayo sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, pagre-research at pag-search ng katotohanan. Hindi lang ako dapat ang may trabaho nito, kayo din. Kasi, kagaya ngayon, hindi ko na to ituturo next week. Kailangan nyo nang mag-aral. Okay? Kailangan nyo educate sarili nyo. At sinabi ko sa inyo nung nakaraan at mga nakaraan pa, yung manood ka ng TikTok, manood ka ng Reel, manood ka ng vlog, nakapraso, you will not get the truth from that. Kaya iwas ako sa mga vlogger, iwas ako sa mga Reel, iwas ako sa TikTok dahil ang katotohanan ng TikTok, bias. Kung sino lang gusto nila i-promote, yun lang ang ipopromote nila. If you want to know the truth that will set you free, go to the real news na unbiased. Pinakita ko sa inyo, lahat ng tinuro ko, pinicturan ko. Hindi ko lang pinagsusulat. Pinicturan ko na yan talaga'y totoo. Okay? At yung Wikipedia, yun yung encyclopedia online, pinicturan ko din kahit maliliit na yung nakasulat to prove to you, hindi yan galing sa akin, galing yan sa kanila. So ngayon, sa panahon natin, ang daling i-educate ang sarili, lalo na yung mahilig magbubukas ng cellphone nila. Kunyari, politiko, sulat mo pangalan, makikita mo ano yung accomplishment niya, ano yung ginawa niya, ano yung mga kaso niya. Nandun lahat. Kaya tamad lang ang nagiging stupido sa panahon na to. Tamad lang. Pag tamad kang mag-aral, magbasa, stupid talaga ang kalalabasan. Kasi ano bang stupid? Sabi natin noong nakaraan, ang stupid ay may opinion siya. Stupidity is an opinion that reject facts. Ito Wikipedia, ito news, ito Rappler, ito ABS-CBN, ito lahat. Ay, hindi totoo yan. Hindi gumawa ka ng sarili mong media, company, tawag doon, stupid. Sabi mo sa katabi mo, stupid ang tawag doon. Nandiyan na lahat ng facts, truth, ayaw pang paniwalaan, stupid ang tawag doon. At sa totoo lang, wala kang magagawa sa taong stupid. Kahit gilingin mo pa yan, hindi matatanggal stupidity niyan. Hindi. Sabi ng Bible, pag nagtiwala ka sa taong fools and stupid, para kang nag-utos ka sa taong ipadala mo to, pero pilay siya, hindi makakarating yon. So yan ang sinasabi sa Book of Proverbs. So, now, you need to educate yourself. Kung na-educate lang sana natin yung ating sarili tuwing election, maganda na sana ang Pilipinas ngayon. Sino may kasalanan? Sa dulo? Yung bang mga nakaupo? Hindi.
Sino ang may kasalanan? Yung mga bumoto. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw pala may kasalanan dito eh. Kung tama ang binoto mo, magiging tama ang takbo ng lahat. Pag mali ang binoto mo, ikaw bumoto niyan eh. Magsisi ka na. Okay? Then, pangalawa kong ginawa, speak. Bawal ang duwag sa langit. Revelation 21:8, ang mga sinungaling at mga duwag hindi papasok sa langit. Yung mga takot tumayo sa katotohanan, yung mga takot tumayo sa prinsipyo, hindi papasok sa langit. Sabi ko nga kay Sister Jerin, maraming pastor, baluktot ang pananaw. Pati yung biblical Christian, naniniwala na yung stupid God na yan ay God ng Bible. Sabi ko, stupid sila. Diyos ko naman. Ang tinutukoy doon, God ng grupong ito. Yung pinakita ko sa inyo. Sabi ko, grabe na ang nangyayari sa mundo nating stupidity. Sabi ko, ang daming Diyos. Sabi ni Pablo, there are many gods and there are many lords. At itong gods na to, demonic to. Kasi idol God to. Demonic, hindi lang to stupid, demonic to. Kaya lang, ang daming Bible-based na pastor pa ha. Kaya sabi ko, ang dami kong makakaaway nito. When I stand for truth, when you stand for truth, marami kang magiging kaaway. Kaya ang karamihan, ayaw tumayo sa katotohanan. But I don't care who will be angry with me as long the truth is truth, I will stand for the truth. Whether you believe me or not na tumatayo ako sa truth, I don't care. Hindi ikaw ang Diyos ko. Hindi ikaw ang sinusunod ko. Si Jesus ang truth. He is the way, the truth, and the life. At yung salita niya, ang gabay ko, na sinabi ko sa inyo, more than 30 times ko nang nabasa yan, siguro naman kung magpapagalingan tayo sa kaalaman, naman siguro naman. Okay? So ngayon, I speak against sin, corruption, injustice sa buhay ng miyembro ko, sa buhay ng sino mang tao, sa anak ko, sa pamilya ko, pati sa gobyernong ito. Wala po akong sinisino at sinasanto. Kung sino mang gobyerno ang mauupo, pag mali, mali. Pag tama, tama. Pag mali, tirahin. Pag tama, palakpakan. Purihin. Wala tayong kinakampihan. Okay? Pangatlo, na goal nitong series, pag-pray natin ang ating bansa, lalo ngayong crossroad na to, at ang gobyerno natin, at bumoto tayo. So ito po yung tatapusin natin ngayon. Basahin natin. Lakasan natin. 1, 2, 3. Okay. Know the truth and the truth will set you free. And kadalasan, ang katotohanan, mahapdi sa tenga. Parang gamot, mahapdi sa bibig, mapait, pero gagaling ka. Ganon ang katotohanan. Walang katotohanan na sa out of 10, ang katotohanan na ang ganda pakinggan na encourage ka, siguro mga 2 to 3%. Pero 7% ng truth, masakit. Kunyari, hindi ka umasenso sa buhay dahil palautang ka, sinabi ni Ray kanina. Kaya hindi ako makapagtaas ng kamay kasi mula nung nagtrabaho ako ni isang SS, hindi ko napakinabangan. Pag-ibig, di ko napakinabangan until now. PhilHealth nga, pilitan pa eh. Pag na-hospital kami, yung PhilHealth, konti lang. Kasi may Manulife kami, may health insurance kami. So, hindi namin kailangan to eh. So, kaya, pag ikaw po ay nalaman mo yung katotohanan, lalaya ka sa lahat ng bagay na mali. Pero, ang problema, gusto mo ba yung katotohanan? Masakit ang katotohanan. Kaya nga, maraming tao, nagugulat sila, bakit yung kultong grupong yan, kasi nungalingan ang tinuturo, ang daming miyembro. Palagay nyo bakit? Ha? Mas gusto ng taong niloloko sila eh. Mas gusto ng taong kasinungalingan ang tinuturo kasi hindi masakit yun. Mas gusto ng tao pinagbobobula sila kasi medyo okay lang. Pero pag sinabi mo yung totoo, alam mo, mali ang ginagawa mo, kailangan mong gawin to. Si pastor naman, pati yan, pinapakailaman. Masakit. O kailangan mo to. Kaya ang katotohanan, masakit. Pero ang katotohanan lang ang magdadala sa iyo sa langit. Wala nang iba. Masaktan ka, tanggapin mo, langit ka. Pero kung hindi, it's your choice. So again,
Fact is information without emotion. Yun yung binigay ko sa inyo sa nakalipas na mga linggo. Panay, screenshot. Walang emotion yun, facts yun. Galing yun sa libro, galing yun sa news, bahala ka na kung ano decision mo. An opinion is information shaped by experience. Ngayon, dahil ako pinanganak na 1965 hanggang 2025 andito ako, alam ko yung mga nangyari, nandun ako, may experience ako, so meron akong opinion. May facts ako, may opinion ako. Ignorance is an opinion without knowledge. Ang ignorance, sabi kasi nila sabi ni TikTok, sabi ni YouTube, sabi ni vlogger, nagsisisigaw pa, naniwala siya doon, ignoramos yun. At yung naka-attend naman dito, na nakakita ng facts o nabasa niya yung facts, and then ayaw niyang tanggapin, hindi yan totoo, gawa-gawa lang ni pastor, stupid ang tawag doon. Sabi mo sa katabi mo, stupid ang tawag doon. Okay? So yun, nandiyan na lahat ng ebidensya. Wala yan, hindi yan totoo. Okay, go. So, doon tayo sa pangatlo. Pray. What to pray? You need to pray for government officials. Pray for clean and honest election. Pray that the right people will be elected. Pray for the righteous people in the government to be brave to stand for righteousness, truth, and justice. Number 1. Pag pinag-usapan ba, hari, equivalent yan sa presidente. Pag pinag-usapan yung mga kabinete, pag pinag-usapan yung mga senadors and congressmen, ano topic natin? Politics o science? Politics, di ba? So, ang sabi dito sa 1 Timothy 2:1-4, I urge you, first of all, sabi ni Paul, to pray for all people. Ipagdasal nyo lahat ng tao sa buong mundo, sa buong Pilipinas, at sa teritoryo nyo. Hingin nyo sa Diyos na tulungan sila, manalangin kayo para sa kanila, at magpasalamat, pray this way for kings. So, ang kings po, ito yung hari ng isang bansa. At sa atin, hindi tayo monarchy, so presidente yan. So pag-pray nyo yung hari, presidente, and all who are in authority, cabinet, senado, kongreso, governor, mayor, barangay captain, at lahat na nasa autoridad, ipagdasal sila. So ano yung pinagdadasal mo? Science, mathematics, o politics? May politics pala sa Bible? Meron, wala? Meron pala ba't tinuturo politics sila sa Bible? Ko naman. Politics po ang topic dito. Na ipagdasal ang mga politiko. So, ang topic ng Bible, politics. Ano daw ipagdadasal sa mga politikong ito? Pag pinagdasal niyo yung politiko, mamumuhay tayo ng payapa at matahimik. Payapa ba tahimik ang Pilipinas? Hindi. Magulo. Kulang tayo sa dasal. At pag pinagdasal nyo itong mga politikong ito para magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa bansa natin, ito'y mabuti sa harapan ng Diyos na ating tagapagligtas na nais niya lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So, paano papayapa ang Pilipinas? Kailangan itong mga leader natin maging totoong Kristiyano. Makilala si Jesus at maging ang katotohanan ng Biblia, malaman nila. So yun na ipagdasal natin, Lord, makakilala sa iyo itong mga to. Dahil yung mga nakakilala nga, bumabaliktad pa. Paano kung hindi? Anong tatakbuhan nitong mga walang connection kay Jesus? Sablay na governance, and the same time, impyerno pupunta itong mga to. Diba? So, gusto nyo ba na ang naglilid sa atin, mga papuntang impyerno, saan tayo dadalhin yan? When the blind leads the blind, sabi ni Jesus, kung ang bulag, aakay sa bulag, pareho silang malalaglag sa bangin, sa butas. So kung ang taong mag-guide sa iyo papunta impyerno, saan dadalhin ang bansa natin? Di sa impyerno din, di ba? So number 1, you pray for our government officials, for all of them, dahil ito ang kailangan. And number 2, pray for clean and honest election. Sabi ng Proverbs 20:23, the Lord detests double standards. He is not pleased by dishonest scales. Nung panahon na to, yung mga timbangan na kabilaan yan, lalagyan ng bakal dito o bato para pumantay kung ano yung binibiling items. So, dapat pantayan.
Sabi sa Proverbs 11:1, "The Lord detests the use of dishonest scales, but He delights in accurate weights." So yung pandaraya ng lumang tipan, doon lang sa mga negosyo. Mali timbang, ngayon, ang daming pandarayang magagawa Sa taxi lang noon, di ba, may mga tingga sa ilalim, paambilis ng ewan ko lang kung uso pa yon. Minsan naman sa gasolina, di ba, ang bilis ng, kaya kami pag nagpag-gasolina puro mo ipuro mo, dahan-dahan, dahan-dahan. So, kasi ang daya doon, biglang pasok ng ganun, panihangin, hindi gasolina, hangin yun. So, naka-1 litro kang hangin, nagbayad ka sa hangin. Di ba? So, yung mga pandaraya ngayon, ang dami. At pag ikaw nasa kapangyarihan, ang daling mangdaya. The highest your authority, your position, ang daling mandaya sa tao. Kaya ang tao dapat magsaliksik, mag-aral, mag-research. Hindi pwedeng maniniwala ka lang. Ako, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong maniwala sa sinasabi ko unless you have proven na sa Bible yan. Pag wala sa Bible, huwag niyong tanggapin. Pag wala sa Bible, huwag niyong paniwalain kahit sino pa ang nagsasalita. Kahit si Pope, kahit si Pastor, kahit sino, kahit ako, huwag kang maniwala. Pero pag nasa Bible yan, kahit sino pa nagsalita, maniwala ka. Kahit ayaw mo, paniwalaan mo. Maliwanag. Yun lang ang basihan natin. So ngayon, we need to pray. Malapit na eleksyon. Kung honest and clean ang election at ito pa rin ang naging resulta, bahala na si Lord doon. Pero kung may problema sa eleksyon, kasi ito po ang problema ko sa eleksyon, itong mamang ito na nagkakagulo sa Marikina ngayon dahil dito. At hindi lang sa Marikina, sa Bangsamoro, nagkakagulo sa Caloocan at marami pang iba na hindi ko alam kung prosecutor na siya o Comelec lang talaga siya. Noong si Lenny ay nanalo kay Bongbong Marcos, may 3 siyang lawyer na nagtatanggol sa kanya para mabago yung result ng eleksyon. Una, si Vic Rodriguez. Kilala niyo ba to? Pangalawa, Joan Padilla. Na ito yung talagang porsigido na ipanalo na siya ang nanalo, hindi si Lenny. Pangatlo ito, si George Garcia. Ito yung 3 matitindi niyang lawyer, election lawyer. Si Vic Garcia, si Rodriguez, umalis. Ina-accuse nga siya ngayon na gumagamit ng pulbos. Kaya siya umalis. Gumagamit ng Johnson. Nanggaganon ba? So ngayon, tinitira niya si Rodriguez, bakit ka nagtiis sa akin? Kung totoo yan. Sabi ni Rodriguez, di na nga ako makatiis, kaya ako umalis. So naiwan tong dalawa, si Padilla at si Garcia. So nung hindi sila manalo kay Lenny, wala na. Ngayon, nanalo naman ang presidente. In-appoint ngayon ito na commissioner ng Comelec. Kung ang korte, kinasuhan ko yung kapitbahay ko ng over the bakod, tapos dinala kita sa barangay. Yung nasa barangay ay kapatid ko, yung kapitan. Okay? Tapos yung mga tawag doon, yung lupon, pinsan ko. Tapos, yung mga witness doon, lahat kamag-anak ko. Saan ka dadamputin? Ha? Kung may kangkungan doon sa likod, doon ka dadamputin. Ngayon, ito ang kinatatakot ko dito. Yung mga umangal, ngayon may kaso. So, pag-pray natin for truthful and honest election na walang mangyaring kalokohan. Dahil kung bumoto tayo at honest and clean, we deserve what we vote, good or bad. Maliwanag po, pag-pray natin, walang dayaang mangyari. Then why we need to vote? Politika uli ang topic ng Bible. Itong Bible na to nakikialam sa politics.
Sino kaya Diyos nito? Romans 13 verse 1 to 6. Let every person be subject to governing authorities. Sino yung governing authorities? Kings, president, ano pa? Senators, congressmen and women, governors, vice, mayors, blah, blah, blah. So they are the governing authorities. Sabi dito, let every person be subject. Magpasakop kayo sa gobyerno. Tama. For there is no authority except from God. Lahat ng nahalal, naluklok, pinahintulutan ng Diyos na mapunta dyan. Okay? And those that exist have been instituted by God. Diyos ang nagtalaga. Sa boto nyo, sa boto natin, pinahintulutan ng Diyos, o sige, maupo yan. May approval ni God yan. Sino man sila. And therefore, who resists the authorities, resists what God has appointed. Pag kinontra mo at kinalaban mo yung nilagay ng Diyos, Diyos ang kinakalaban mo. Magmula sa bahay, sa church, at gobyerno. Si Lord ang kinakalaban mo. Okay? And then, sabi dito, those who resist will incur judgment. May parusa para sa mga kumukontra sa authority sa bahay, sa church, at sa government. Next. Rulers are not terror to good conduct, but to bad. Ito ngayon ang nagkatalo. Anong ibig sabihin nito? Ang mga namumuno ay dapat terror sila, terorista sila, tinatakot nila. Sino? Mabuti masamang tao? Ha? Ulitin natin. Rulers are not terror to good conduct, but to bad. Pag ikaw pala leader, dapat terorista ka sa mga luko-luko, sa mga rapist, sa mga addict, sa mga magnanakaw, sa mga killer, sa mga kidnapper. Dapat ikaw pala terorista. Dapat takot sila sa'yo. Yan pala ang trabaho ng leader para hindi sila magwalwal sa karsada at kumalat ng kumalat, dapat may kinatatakutang leader. Ngayon, may kinatatakutan pa ba? Sabi ko, kasi nung pinapanood ko yung Hiding Place, na kwento ni Hitler at ng mga Christian nung panahon niya, at saka yung Return to Hiding Place, kinokot ng mga Nazis, kinokot ng mga Gestapo sa mga Christian kay Corrie ten Boom. Di ba sabi ng book nyo, magpasakop kayo sa gobyerno? Yes, kung tama ang ginagawa ng gobyerno. At anong tamang gagawin ng gobyerno? Lahat ng kriminal, lahat ng adik, lahat ng magnanakaw, lahat ng korap, ipakulong. Matakot dapat sila. Iyon ang trabaho ng leader. Pero kung baliktad, yung matuwid ang natatakot, yung mga walang hiya ang naglilipana, yung mga adik nagkakalat, yung mga kriminal nandiyan dyan, mali. Ang tinakda ng Bible, dapat yung masama natatakot sa otoridad. Iyon ang tama. Kaya pag sinabi kong patyon ko kayong lahat, tama yun. Pero bawal yung pumatay. Takutin mo lang. Kasi you are terror to the criminals. Dapat ang mga kriminal may kinatatakutan. Yun ang sabi ng Bible. Si pastor na naman yan, no? May pinapanigan. Burahin nyo nga yan. Burahin yan. May Bible kayo, erase nyo yan. May pinapanigan tong Diyos na to eh. Hello? Ito palang Diyos na to, pro-erap to ah. Sino pa ba presidente natin? Sabi dito, they are terror to the bad people. Pag ang leadership hindi terror sa bad at terror sa good, mali ang governance. Mali ang leadership sa bahay, mali ang leadership sa church, mali ang leadership sa gobyerno. Pag ang naghahari kasamaan, mali ang leadership. Ang kasamaan dapat natatakot sa otoridad. And then, sabi dito, would you have no fear of the one who is in authority? Dapat matakot ka sa otoridad. Para hindi ka gumawa ng masama, dapat may takot ka. Kaya nga nung time na siga-siga at nagmumura yung presidente, nag-evacuate talaga yung mga kriminal. Nagpahinga sila ng ilang taon. Nag-hibernate.
At least ngayon, nakabalik naman lahat. Then, do what is good. Kung takot ka sa autoridad, gawin mo yung tama. Titino ang mamamayan pag may kinatatakutan. Kahit sa bahay nyo, pag walang kinatatakutan sa magulang, parehong maluwag, ang mga anak, walwal. Kahit saan to, ilagay. Sa trabaho, maluwag ka sa trabaho mo, sa tauhan mo. Ay, yung mga tauhan mo, pasaway. Sure yan, 100% yan. Kailangan may kinatatakutan sila. Then you do what is good. You will receive His approval. For He is God's servant for your good. Ang mga nasa otoridad, lingkod ng Diyos sila para ka bumuti. Para bumuti ang bahay mo, ang church, ang gobyerno, ang bansa. Paano kung hindi bumuti? Paano kung hindi bumuti? Nasa tama pa ang tinatakbo ng governance? Mali. Mali. He's God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. See? Ang mga gumagawa ng mali ay dapat matakot. Eh ngayon, naka-live, Facebook Live, nag-aadik-adik. Yung bata, kayos-yos, yung batang babae. Oh. Tapos yung isa, pinatira ng marijuana kasi ang kulit, pinatulog. Napapanood nyo ba to? Wala nang takot ang masasama. Nilagay ang otoridad para yung masama matakot at tumigil. Hello? Ang leader dapat matapang, hindi duwag. Kaya lang, pag matapang ang leader, marami kang kaaway. Ako, ganun ako eh. Wala akong pakialam, kaawayin mo ako. Bahala ka sa buhay mo, basta yung katotohanan, gagawin ko. Dahil hindi ako duwag na kagaya mo. Hindi. Ito dapat ang leader. Ganito dapat ang leader, kahit saan ka pa. So, ang sabi dito, if you do wrong, be afraid. So, ang dapat matakot, yung gumagawa ng tama, hindi yung matinong tao, matinong citizen, anak, mga magulang, huwag na tayo lalabas, anak, baka ka ma-rape. Baka agawan ka ng cellphone, habang naglalakad doon sa Lopezville. Naglalakad lang, tanghaling tapat ha, tinutukan. Nakakamera pa ha. Nakakamera pa. Yung isa, pagpasok sa gate, binaril. Nakamotor. Subdivision namin yan. Ngayon nangyari. Ngayong panahon na to. Hindi kanina ha. Ngayong panahon na to, hindi ko sinabing kanina. Kung sabihin, fake news kanina, wala naman. Hindi ko alam kung ilang buwan na nakakalipas. For he is the servant of God, an avenger who carries out the wrath on the wrongdoer. Ang authority, ang gobyerno, sila ay ginagamit ng Diyos para paghigantihan ang mga wrongdoer. Sino yung wrongdoer? Mga kriminal, magnanakaw, holdupper, addict, wrongdoer. Baliktad eh. Di naman yan addict eh. Kailangan nila yan para hindi antukin sa trabaho. Di yan addict. Pagtanggol natin. Kasi kailangan na ekonomiya. Di ba? Hindi na tumatalab ang kape ngayon. Pulbos na kailangan natin. Para magising tayo. Ako rin eh, naghihilamos ako, tapos pag nagpulbos ako, ang sarap na pakiramdam. Lord. Therefore, one must be in subjection not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes. Imagine mo, gusto mong sumunod sa gobyerno, pero pagdating sa tax, ayaw mo. Nadaya mo pa. Kung gusto mong sumunod ng tama sa gobyerno, gawin mo yung tama at yung mali nilang ginagawa, wag mong gawin. Ang pagbayad ng tax, walang mali doon. Ang gobyerno natin, tama o hindi tama, kailangan ka magbayad ng tax. Wag mong dayain. Doon tayo magkakaproblema. Pero sa ibang bagay, kumukontra tayo. So, kaya tayo pumoboto at nagtatax dahil we submit to the government, to the authority. Pero sa ibang bagay na binaliktad nila ay hindi na. Hindi na. Maliwanag po pa to? Kasi kinokot ito ng mga Gestapo, ng mga Nazi at ng mga kahit sino
Lalo yung mga Bible-believing Christian. Di ba sabi ng Bible, mag-submit tayo sa authority? Yes! Kailan? Pag hindi gumagawa ng illegal. Magpasa ka ng mga may balangko at pinapirma ka. Legal yan? Illegal yan. Tanggalan ka ng budget sa health at sa education. Illegal yan. Constitutional, illegal yan. Ang daming illegal. Ano pa? Immoral. Immoral. Pag ikaw ba nagsinungaling, moral ba ang tawag dyan? Morally right? Immoral ka. Sinungaling ka eh. Di ba? So, illegal, immoral, anti-biblical. Anti-biblical. So, binaligtad ang Bible. Pero kung ang gobyerno ay tamang ginagawa, we need to submit 100%. Sino pa sila? Kung sino man nakaupo, wala tayong pakialam sa pangalan, ang pinapakialaman natin, ano yung ginagawa nila. Pag tama, go. Submit. Pag mali, resist. Number 3. Pray that the right people will be elected. Proverbs 29:2, 4, and 12. When the righteous are in authority, the people rejoice. Pag ang nasa governance natin matitino, ang buong bayan ay nagsasaya. Pero pag hindi matino, ilan lang ang masaya? 5 to 10% ang saya-saya nila. But when the wicked man rules, the people groan. Majority of the people naghihirap at umaangal dahil pagmali ang nagahari at namumuno. Verse 4, the king establishes the land by justice. Ang lupain at ang governance ay tumitibay kung may hustisya. Pero pag walang hustisya, but he who receives bribes overthrows it. Nawawala ang hustisya dahil sa pera, dahil sa kapangyarihan, dahil sa suhol at sa kaganitan. Nawawala ang hustisya. Verse 12, if a ruler pays attention to lies, all his servants become wicked. Kung ang namumuno ay nakikinig sa sinungalingan dahil masakit ang katotohanan, lahat ng kanyang alipores ay nagiging masama. Tagapagtanggol na kasinungalingan at halatang halata mo yung taong nagsisinungaling, ang hirap sumagot. Kahit magtaray pa, magpalengkera pa dyan, hindi niya masagot kasi nagsisinungaling. So ito po, nasa Bible po ang politika, kaya alam na. Hindi ito gawa-gawa. So balik tayo dun sa mga naunang sinabi ko, dahil botohan na, sino ang mga hindi dapat iboto. I-review lang tayo, yung mga laki sa layaw na mga elitista. Hindi nakatungtong sa lupa, hindi alam ang hirap, at tunay na kalagayan na kanilang nasasakupan. Itong mga taong ito, pag walang eleksyon, hindi mo makitang nagdadalaw sa palengke at squatter. Wala yan sila sa mga nangangailangan. Pero pag eleksyon, andyan sila. Huwag na huwag niyong iboboto tong mga to. Huwag. Ginagamit lang nila ang mamamayan. Okay? Yung mga laki sa layaw, laki sa disco, laki sa party, ganito lang po kadali kunyari, yung mga pangalan ng mga kandidato, lagay nyo lang, lalabas yan sa Google, sino sila, ano yung ginagawa nila sa buhay. Hindi mahirap maghanap ngayon. Huwag ka lang tamad. Ang tamad, nakaka-stupid yan. Hawak mo cellphone, lagay mo pangalan. Makikita mo yung accomplishment niya. Makikita mo yung background niya. Hanap ka pa uli sa iba. Ganun lang. Para tayo magkamali. Number 2, yung ayaw magpa-lifestyle check, ayaw pa-check yung SALN, ayaw magpa-drug test. At lahat ng mga kakampi nito, huwag niyo iboto. Dahil kung ano ang leader, yun din ang follower. Ako dito, hindi ako takot na tao, hindi ako duwag. Ayoko ng mga follower kong duwag. Ayoko mga leaders na duwag. Kaya pag may leader ako, takot sa patay. Tapos may namatayan, lapit ko, titigan mo. Hanggang hindi kumikindat, huwag kang aalis. Titigan mo yung patay. Kaya huwag kayo magiging leader kung takot kayo sa patay. Kasi dadalahin ko kayo talaga doon. Kasi kung ano ang leader, yun din ang member. Hindi pwedeng, baka naman matino yan. Hindi. Birds of same feather, flock together. So, lifestyle check. Paano ngayon, hindi naman tayo autoridad, mag-lifestyle check. Ganun pa rin. Google pa rin.
Saan ba nakatira tong taong ito? Ano ba ang kanito? Ano itsura ng bahay niya? Ilan kotse niya? Mag-research kayo. Ang dali. Para wag tayo mabudol. Para malaman natin sino ba talagang yung may pera, yung biglang mga yumaman. Alamin nyo. Number 3, yung mga ayaw umalis sa kapangyarihan na parang hindi mamamatay, kanila na tong bansang ito, kanila na yung kapangyarihan sa bansang ito. Hindi lang dito sa Pilipinas. Pag nanood kayo ng international news, yung sa Indonesia, bumalik na naman yung mga 25 years na naghari doon sa Turkey. Ang tanda na ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Grabe, sabi ko, parang hindi mamamatay to. Parang yung kwento ng Biblia, si Herodes, lahat ng kokontra, patay. Lahat ng, pati anak niya, magiging hari ka, patay. Anak ha? Asawa. Grabe yung kakorupsyon sa kapangyarihan. So, yung ayaw umalis sa kapangyarihan, paalisin nyo. Paalisin nyo. May kapangyarihan kayong bumoto kung hindi dadayain. Number 4, yung ginagamit lang mahirap pag eleksyon, yun, nabanggit ko na kanina. Pag eleksyon, nasa palengke at nasa squatter. Pero pag walang eleksyon, hindi mo makita. Makikita mo lang sa mga mahamahaling concert. Doon kayo magkita-kita. Number 5, huwag iboto ang mga traidor at kakampi ng mga traidor. Kung traidor ka sa kaibigan mo, magiging traidor ka rin sa bayan. Ang ahas, hindi nagpapalit ng pagiging hayop, nagpapalit lang yan ng balat. Pag ang ahas nagpalit ng balat, ibig sabihin lumaki yan. Pero ahas pa rin yan. Liwanag? Yung marami nang ninakaw sa kaba ng bayan, magnanakaw pa ulit yan. Okay? May record ng pagnanakaw yan eh. Lalo na yung napalaya lang dahil nagpalit ng gobyerno. Nakasuhan ngayon. Kasi iniintay lang ng mga politiko, sige, magpakulong tayo ngayon. Pag nanalo naman yung kaibigan natin, lalabas din naman tayo eh. Maayos din yung kaso natin. At madideklara tayong walang sala. Ganun ang gobyerno natin. Ganun ang bansa natin. Wala tayong magagawa eh. Kaya magpakulong ka ng 5 taon, 6 na taon, pag nagpalit ng presidente, laya ka na. Pero mag-isip tayo kung ito napatunayang nagnakaw, kahit nagpalit pa ng gobyerno, huwag mo na iboto. Ang magnanakaw, magnanakaw ulit. Ang magtiwala sa magnanakaw yan, pinatira mo sa bahay, tapos ninakawan ka, iyak ka. Iyak ka. Pinatira mo, nagtiwala ka sa magnanakaw eh. Pang-7, yung mga walang paninindigan na politiko, yung mga political survivor, yung mga may negosyo na kailangang proteksyonan, kung sino nakaupo, nandun sila. Yung mga political chameleon, mga hunyango, palipat-lipat ng partido. Kung wala kang paninindigan sa sarili mong buhay, paano mo paninindigan ang bansang ito? Huwag niyo iboto. Yung tuwing eleksyon, gumagawa ng kaso sa mga kalaban kasi wala namang plataforma. Tuwing may eleksyon, may kaso ka na naman. Hindi, ito pa rin yun noon eh. Baka pwede na yan. Alam niyo naman yung mga tao yan, di ba? Nag-code datas, tinidor lang daw kinuha. Yung mga ganyang tao, wala tayong mapupuntahan dyan. Sino ang dapat iboto? Ito yung mga dapat yung iboto. Yung mga taong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Yung may pagmamahal sa bayan, kahit masakripisyo pa yung sarili, basta yung bayan umayos. Okay? Hindi niya hayaan na masira ang bansa, sisirain niya ang mga sisira sa bayan. Pag ang leader hindi kayang gawin ito, wala kang kwentang leader. Kaya mo sakripisyo sarili mo para yung nasasakupan mo ay umayos. Hindi self-seeking, hindi selfish. Ang mga leader ngayon, isasalba ang sarili, hindi baling mapahamak yung kanilang mga tauhan. Hindi baling mawala yung mga sundalo mong 44, basta ikaw okay lang. Hindi ganun. Ang leader, ako, sagot ko lahat yan. Yun ang tunay na leader. Basta yung bansa, umayos. Kagaya nga, galit na galit yung may namatay na 43. 43 lang naman talaga daw eh. Pero yung naligtas, milyon ang natulungan. Dahil sa masasama ng Romans 13:1 na ang mga authority para matakot ang masama, yun ang tama. Number 2, kung senador at congressman ang iboboto nyo ngayon, kasali sila sa botohan, di ba? Anong tawag sa kanila? Mambabatas o mambubutas?
Ha? Mambabatas, di ba? Sana ha, hindi ko kayo pinipilit, binibigyan ko lang ng guidance. Sana may alam sa batas. Kung hindi man lawyer yan, may alam yan sa batas. Kung ang alam niyan sumayaw at kumembot at kumending, anong gagawing batas niyan? Ha? Kumanta, mamigay ng sakit sa ulo. Mahal ko lang Pilipinas, kung hindi, iniwan ko na to eh. Mambabatas po ang mga senador, tagagawa ng batas. Kaya sila nag-iimbestiga, hindi para maging prosecutor, hindi nila trabaho yon. Kaya sila nag-iimbestiga in aid of legislation para makagawa ng batas. Eh kung walang alam sa batas, paano nga to? Kaya mga illegal yung ginagawa kasi walang alam sa batas. Kaya imbis na mambabatas, mambubutas. Isa-isahin nyo yung mga tatakbong senador, ha? Isa-isahin nyo. Ano ang edukasyon nito? Tingnan nyo kung sino yung mga lawyer. Tingnan nyo, ha? Hello? Kasi ang priority natin, mahal ang bansa. Pangalawa, may alam sa batas. Hindi alam sumayaw at kumembot. Ang gagawin yan dun. Magaling umarte yan. Okay. Hindi ka naman ang artist sa Senado, ha? Galing mo umarte sa screen, pero sa Senado, wala kang masabi. Kasi wala ka alam. Number 3, yung marami ng mabuting nagawa sa bayan, ito yung iboboto nyo. Yung marami ng nagawa. So, pag binuksan nyo sa Google, itong pangalan nito, ano yung ginawa? At yung ginawa niya, siguraduhin natin nakatulong sa bayan. Hindi, siya yung nagpasa na pwede na palang magpunas ng pawis habang nagtatrabaho. Diyos ko naman! Siya yung nagpasa na ang buntis kailangan magpahinga. Ibobong mga batas yung mga ganun eh. Common sense lang yun eh. Ang ilalagay, iboboto nyo yung ito matinding nagawa sa bansang batas nito. Malaking tulong sa Pilipinas. Yun ang hanapin nyo. Okay? So, itong mga hindi dapat ibotong ito, para itong mga bulok na kamatis. Tingnan nyo. Pag hindi natin inalis ito, itong mga bulok na kamatis na to, kunyari yung bulok na dalawang bulok na kamatis, isama mo dun sa kamatis na hindi bulok. Ano mangyayari dyan? Sa gobyerno ganun, pag may bulok, isa lang bulok, dalawang bulok, madadama yung iba. Kahit dito sa church, ganun ginagawa natin dito. Pag may bulok, tinatanggal natin. Hindi natin hinahayaan ang bulok manatili. Pag yung dalawang bulok na yan, sinama mo dyan, ito magiging resulta niyan. Mabubulok lahat ng dikitan yan. Kaya ang ginagawa natin, kagaya din dapat sa gobyerno, bigyan ng pagkakataon yung bulok na umayos. Pag hindi umayos, tanggalin. Ayusin. So sa gobyerno natin, sa church na to, the same principle ang ina-apply ko. Dito, I remove the few to save the many. Tatanggalin ko yung kokonting bulok para maligtas yung nakakaraming kamatis sa isang basket. Yung mga kasabay ng Juhia Masinag, nagsara na po. Ay yung iba pasara pa lang. Nagmamadali kung kailan sila magsasara. Sa maraming taon, nag-eksisto. Dumaan yung maraming challenges, pero andito tayo. Bakit? Ito po yung prinsipyo ko. Tinatanggal ko yung mga bulok dito para hindi mabulok lahat. I remove the few to save the many. Ngayon sasabihin ng iba, bakit ganun? Para yun lang. Simpleng bagay lang yan. Maka-Diyos ba yan? Okay. Gusto niyo maging maka-Diyos? Ito example. Bakit ginunaw ng Diyos ang mundo sa panahon ni Noah? Bakit? Ilan ang natira? Ilan ang natirang taong buhay? Si Noah, asawa niya, 3 anak, 3 asawa, kasi 3 anak eh. So, 8. Remove the few to save the many or remove the many to save the few? Ilan ang populasyon ng time na yon? Ilang milyon? Ubus lahat yun. So para palang si Thanos si Lord. Yes,
Pero ang tinatanggal niya, mga bulok. Kung inaral natin, Genesis 6, hanggang 10, lumala ang tao dahil bumaba yung mga anghel, mga demonyo, yung mga Nephilim, nagkaroon ng anak, dumami sila, mga giants, ang sama ng mundo, ang natira na lang, si Noah. Nadamay lang yung tatlong, manugang. So, kay Jesus, kay God, hindi remove the few. Remove the many to save the few. Sodom at Gomorrah. Bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Bakit? Ilan ang populasyon ng Sodom at Gomorrah? Ilang libo? Ilan ang matino sa Sodom at Gomorrah? Ilan? Nag-pray si Abraham, sabi ng mga anghel, gugunawin namin ang Sodom at Gomorrah. Teka lang, Lord, baka naman pwedeng mag-bargain. Kung merong 50, gugunawin mo. Hindi. Kung 30, hindi. Kung 10, hindi. Walang 10. Si Lot lang ang matino. Yung misis niya, lumingon pa, naging asin. Yung anak niya, hindi rin matino. Dahil nagkaroon ng encounter sila, nagbunga ng kasamaan. Isa lang ang matino. Lahat ng nakatira sa Sodom at Gomorrah, bata, matanda, bakla. So, si God, He removed the many to save the few. Hindi ko pa ina-apply to. At ganun din sa gobyerno. Hindi mo hahayaang, pag kunyari, nalulunod ang isang kriminal, ililigtas mo? Si Jesus, nung nakapako sa krus, niligtas niya yung kriminal? Yes. Mahal ni Lord lahat. Pero ito, kung nalulunod ang kriminal, liligtas mo. Kung nalulunod naman ang kriminal dito at nalulunod yung 7 years old na bata dito, sino unahin mo? At isa lang ang pwede mo iligtas. Yung kriminal o yung bata? Of course, yung bata. Kung nalulunod ang mga kriminal dito at nalulunod ang bansa mo, sinong ililigtas mo? Dapat gano'n ang gobyerno. Bakit nilunod yung kriminal tsaka mga adik? Ingat ka pala Ang bansa nililigtas Nililigtas yung bansa. Dahil kung wala na yung bansa natin, wala na yung mga anak mo rito, napatay na yan ng mga kriminal. Naintindihan nyo ba? Ganon din ang trabaho ko dito. I remove the kamatis na bulok para ito hindi madamay. And I don't care kung ilang kamatis yung bulok na yan, wag lang madamay lahat. I don't care. Ganon din ang governance dapat. Pag may bulok, tanggalin para yung buong Pilipinas hindi mabulok. Pag ikaw leader na hindi mo kayang gawin to, wala kang kwentang leader. May tauhan ka, 10, isa bulok. Lagi kang wala dun sa negosyo mo. Yung isang bulok, anong gagawin? Bubulukin niya yung siyam. Alam mo yan, kumikita lang sa atin yan. Tayo nagpapagod Tara na tayo. Pagbalik mo, anong nangyari? Wala. Unti-unti, wala ka ng matinong tauhan. Bulok na. Kaya kung ikaw leader na hindi mo kayang gawin ito, walang mangyayari sa leadership mo. Kahit saan mo tayo apply, mabahay, manegosyo, ma-church mo bansa, is the same principle. Tanggalin ang mga bulok. Maliwanag? And lastly, pray for the righteous people in the government. Sabi ko nga, 99% bulok, baliktad. Isa na lang ang natitira, 1% na politician ang tumatayong matapang laban sa unrighteousness, sa lies, and injustice. Kung may politician na tumatayong matapang for righteousness, truth, and justice, pag-pray natin to, ang hirap tumayo. Sila'y endangered species. At itong mga politician na to, kinukurap ito ng mga politician na kurakot. Aatakihin sila, sisiraan sila, gagawan sila ng kwento para masira yung kanilang pangalan. At kung hindi masira, may demonyo sa kapangyarihan. Ang pera ay may demonyo na ang tawag ay mamon. Ang tao, pag nabigyan ng pera at kapangyarihan, nagbabago. Nagbabago. Kahit Kristiyano pa, minsan nadadala ng kapangyarihan. Kaya ang sabi natin, power corrupts, absolute power corrupts
Absolutely. Ang kapangyarihan ay power, ang pera ay power. Pag pinagsama mo, ewan ko lang. Kaya, sabi nga nung nakaraang presidente, ayokong tumira dyan sa Malacanang, may demonyong nakatira dyan. Totoo. Totoo. Lahat ng kapangyarihan, di ba, sa Ephesians 6, yung mga powers, rulers of darkness in the heavenly places, yung mga demonyong yan, ang kinakapitan niyan yung kapangyarihan at pera. Kung saan maraming pera at may kapangyarihan, ang demonyo doon tumatambak. At sino mang humawak doon, dinidemonyo nila. Kaya magulat ka, matino mo naman dati yan, ba't nagkaganyan? Yun ang nakakatakot. Kaya yung 1% na matitinong politician, yan, may mga napopost, kasama na si Vico Soto na walang fundraising na walang pagbibigay ng pera, nanalo, ipag-pray niyo yung mga ganyan. Na pagdating dito, hindi siya makurap. Kasi may mga nagsimulang maayos, pero ang ending, hindi maayos. Kaya kukunti na lang sila, alagaan natin sa dasal. Amen? Alagaan natin sa dasal. Matindi ang pinaglalabanan nila. So ngayon, tapos na ako. Ito ang iboboto nyo ngayong eleksyon. 12 senador. Party list. Member of House Representative. Kailangan nating bumoto ng isang gobernador, vice governor, provincial board member, city mayor, vice mayor, councilors, municipal mayors, vice mayor, municipal councilor. Wala akong sasabihin sa inyo, PM is the king. Joke. So, pag-aralan nyo yung mga pangalan na makikita nyo, tingnan nyo kung ano ang buhay nila, background nila. Kayo na mag-imbestiga. Pag senador, kailangan mahal ang bayan kasi ito buong Pilipinas to. Kailangan at least may alam sa batas. Okay? So ngayon, pag-aralan nyo, you decide kung sino yung gusto nyong iboto. Pero ito yon. Kung gusto nyong magtuloy-tuloy ang gulo sa Pilipinas, vote straight alyansa. Alyansa tayo. Kung gusto nyo ng gulo. Kung gusto nyo namang makauwi si Duterte dito sa Pilipinas at hindi ma-impeach si Sara, vote straight PDP laban. Kung gusto nyo naman maging komunista tong bansang ito, iboto nyo yung Makabayan Black. By the way, assignment nyo pag uwi mamaya, kilala nyo si Joma Sison? Isa sa founder ng communism? Tingnan nyo kung sino asawa niya. Lagay nyo lang. Wife of Joma Sison. Yan lang. Gusto nyo, lagay nyo na ngayon. Ngayon, sige. Para malaman nyo, bakit magkakasama itong mga komunistang to? Ba't komunista rin ba siya? Yes. Lagay nyo, sino daw? So, kung gusto nyo magpatuloy ang gulo, vote straight alyansa. Kung gusto nyo makauwi si Duterte at hindi ma-impeach si Sara, vote straight PDP laban. Kung gusto nyo maging komunista tong bansang ito, vote straight Makabayan Black. Kung gusto nyo bumoto ng tama, gawin nyo yung tinuro ko. Tayo tayong lahat. Kayo ang bumoto. Kayo ang mamili. Ano ang gusto nyo dyan? Gusto nyo gumulo? Alyansa. Gusto nyo umuwi sa Duterte? Laban. Gusto nyo maging komunista? Ito pa. Alam nyo ba, pag nagkagera ngayon, ang Russia, komunista. Correct? Ang North Korea, komunista. Ang China, komunista. Ang Cuba, komunista. Magkakakampi po ito. Pag nanalo ang komunista sa Pilipinas, kakampi na tayo nitong mga to. Kaya, kunyari sila against China, hindi totoo yan. Komunista is komunista. So, sino ang asawa ni Joma? Ha? You decide. You decide, use your brain. Use your brain. Don't use your emotion. Ang puso walang utak. Ito ang utak. Gamitin ang utak. Kung gusto nyo maging komunista tayo, iboto nyo sila. Kung gusto nyo gumulo ang bansa, iboto nyo alyansa. Gusto nyo umuwi si Duterte, laban. Pero gusto nyo tama, yung tinuro ko, balikan nyo, gawin nyo. Amen? Let's bow our head. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat. Nawa sa lahat ng katotohanang narinig namin, sa lahat ng mga facts and information na hindi galing sa vlog,
na hindi galing sa mga vlogger, sa TikTok, Reels at kung ano-ano pa. Lord, this is the truth that will set us free. Ito ang purpose nito, Panginoon. Makapag-desisyon kami ng tama, unbiased decision. Makaboto kami ng tama na hindi na-influensyahan ng emosyon, kundi ng katotohanan. I pray that this coming election will be peaceful, truthful, honest. Tanggalin mo yung masasamang plano ng demonyo sa bansang ito. It's not about political parties. It's about you and Satan. Ang demonyo na gustong sumira sa aming bansang Pilipinas, na nag-iisang bansang minamahal namin, dito kami sinilang, Panginoon. Ipaglalaban namin ito laban sa mga demonyo at sa mga ginagamit ng demonyo. Lord, ang gusto namin sa Pilipinas umunlad, maging mapayapa, maging maayos, maging malayang bansa. Kaya kami, hayaan mo na ang aming puso ay ipasakop namin sa kalooban mo. Yung isip namin, gamitin namin at ipasakop namin sa utak mo dahil ang utak mo ang tama. At gawin namin gabay ang Biblia, Panginoon, para hindi kami magkamali. So Lord, we thank you. Let that word, Lord, ring in our minds. The truth will set us free. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name, amen.